po ba maiintindihan ang totoong pananampalataya? Ano ang pinakatumpak na illustration nito? Sasagutin po natin sa araw na ito ang mga katanungan na iyan. Huwag kayong aalis, manatili po kayo sa panonood nitong buong video. Hello po! Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong maiksing mensahe mula sa mga salita ng Diyos. Ang totoong pananampalataya ayon sa Biblia ay hindi lamang basta paniniwala sa isip. Ito ay lubos na pagtitiwala sa Diyos na nakikita sa paraan ng pamumuhay, pagsunod at pagtitiis kahit hindi pa nakikita ang katuparan. Isa sa pinakatumpak na illustration nito ay ang sinabi sa aklat ng Hebrews 11 verse 1. Ayon po sa Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Isa pang malinaw na illustration pa po nito ay, isipin po ninyo ang isang tao na sasakay sa bangka habang malakas ang ulan at alon. Hindi niya kontrolado ang dagat, ngunit sumasakay siya dahil nagtitiwala siya sa bangka at sa kapitan. Ganiyan ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi ibig sabihin na alam natin ang lahat ng mangyayari. Hindi ibig sabihin na wala ng takot o problema. Kundi kahit may unos, nagtitiwala pa rin tayo sa salita at pangako ng Diyos. Isa pang napakalalim na halimbawa, si Abraham ay tinawag na ama ng pananampalataya dahil sumunod siya sa Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Hindi lang siya naniwala, kumilos siya ayon sa kanyang paniniwala. Kaya sa Biblia, ang totoong pananampalataya ay may tatlong bahagi. Pagkilala sa katotohanan, narinig at naunawaan ang salita ng Diyos. Pagtitiwala sa Diyos, naniniwala kahit hindi pa nakikita. Pagsunod na may gawa, ang buhay ay naaapektuhan ng pinaniniwalaan. Tulad ng sinabi sa James 2:17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Bilang pagtatapos ng ating maikling mensahe ay naririto po ang ating pinaka-summary. Ang totoong pananampalataya ay parang batang tumatalon sa bisig ng kanyang ama dahil nagtitiwala siya. Magsasakang nagtatanim kahit wala pang ulan. O taong sumusunod sa Diyos kahit hindi pa niya nakikita ang buong plano. Hindi ito bulag na paniniwala. Ito ay pagtitiwala sa Diyos batay sa kanyang salita at katapatan. Sana ay nakapagbigay luwalhati sa dakilang pangalan ng ating Diyos ang pakikinig at pag-aaral natin ng kanyang mga salita. Purihin ng Diyos. Amen.